Mali. Sa magbayad ng ano, parking fee. Grabe pag mental health. Pang Halloween. Ang ganda rin ng ano na Children's Hospital. Yan. Yan si Martin. Yan ang mga katimo. Kasama ko si Martin. Ay, magpakita sa camera. Ang tawag dyan. Sinundo ko si Martin ng maaga kasi pupunta kami dun sa hospital. Ang alam ko kasi 3. Pero kasi nagtatrabaho ako noon nung tumawag. I mean, naka-break ako. So parang 3. So isip ko baka 3:13. Pagtawag ko 4 pala. So, ang aga ko siya nasundo, ang nangyari, masyado kaming, nakatambay na lang kami dahil too early. Pagkasundo sa kanya, pumunta kami dun sa may, ay ano ba yan, Martin? Yung mo lang hinawakan. Punta kami sa Thai Express, tapos punta kami sa, anong tawag doon? Winners. May binili lang ako. Teka, pakita ko sa inyo yung kano ka-worse ang road. Ayan, tingnan nyo, apakapangit ng paligid. Yan yung hindi maganda sa snow kapag yung, na-touch. Hindi pagkatulad, tinan nyo yun dun sa bubong. Ayun. Mapuputi. Pero kapag dito sa ayan, ang dumi-dumi niyan. Kaya yung mga sasakyan, tinan nyo, ang dumi. Ayun. Tapos si Marvin, nandun pa sa Freshco. Yun yung last na store niya. Palagi ko makakasama siya sa amin ni Martin. So siya na mag-drive papunta dun sa hospital. Para, na kaming iisipin. Yun. So, ang reason bakit kami pupunta ng Alberta Children's Hospital. Tama ba? Alberta Children's Hospital. Din yung sa may Oakey Drive. Kasi yung may MRI si Martin dahil dun sa tenga niya. Namana niya sa akin. Sa dami naman ng mamamana, bakit yung pa yung namana? Hindi ko maalala yung exact term kung ano yun. Pero, for sure, marami sa inyo yung yung merong may butas dito. Dito sa may tenga. Tapos, ang masama kasi pasalo. Instead na pabaliktad or patabingi. So, kapag pinapasukan siya ng liquid, nai-infect siya. Kay Martin naman, nangyari lang yan when she was 3 years old. And then 5. And hindi ko alam kung nagkaroon pa siya nung 7. Karoon ka ba ng 7? Ay, hindi ko alam sa kanya kung nagkaroon siya nung 7. Dahil nandito na ako sa Canada nun. And then, naulit lang siya nitong taon na to. No. Naulit siya last year. Dinala siya sa clinic nung taon na to. Dinala siya sa urgent care din nung, I think, January. Dahil hiniwan nila, pinutok nila. Para siyang pigsa. Kapag nai-infect, nagaganon. So, nung time na yun, masakit na yung hindi ka nga makagalaw dahil parang pigsa nga. So, sa urgent care, binuksan yun, incision. And then, tinahe, onti lang naman, 2 stitches yata or 3. Pero ngayon, para kasi hindi na siya uulit at hindi siya babalik. Pwede namang hindi mo ipagalaw. Wala namang problema yung parang ako, hindi ko na pinagalaw. Actually, kasi wala naman kaming pera, di ba sa Pilipinas nung maliit ako. Dinadala lang ako ng mami sa doktor, tapos may ginagawa sila. Ang sakit-sakit, Diyos ko, nagsisisigaw ako kapag ginagawa lang. Kasi hindi katulad kay Martin, in-incision, meron siyang anesthesia, incision din tinanggal na. Sa akin, hindi ko alam kung pinipiga nila during that time. Kaya sobrang sakit talaga. So, pag alam kong dadalhin ako doon ng nanay ko, takot na takot ako dahil alam ko kung gaano kasakit yun. So, nung time na yun, wala namang ganong options. And syempre, hindi naman libre yung healthcare sa Pinas. Pero ngayon, si Martin na din yung tinanong ko, gusto mo ba ipa-opera na para hindi na siya babalik? Kumaga yung bag na pinaglalagyan nung naiipon na liquid is tanggalin na para totally mawala na. Pero kaya siya, pwede namang i-operahan na yon anytime noon nung nakaraan. Siguro between January to October, pwede namang na-operahan na siya. But then, gusto lang siguraduhin nung surgeon na walang maapektuhan na nerve kasi utak nga yun. Baka mamaya may matamaan kapag nasa middle ka ng ng surgery o ng operation. So, MRI muna. Bumabagsak talaga yung cellphone. MRI muna siya. Ang MRI dito, pwede kang abutin ng 6 months to 1 year. Siguro 4 months to 1 year. Or depende kung gaano ka severe yung case mo. Pag severe naman kasi yung case mo or urgent yung case mo,
ini-schedule ka naman. Although, di ba ganun nga, libre nga yung benefits ng Canada, pero you really have to wait. But, kapag alam nilang urgent, ipaprioritize ka. Hindi naman yung, hindi, meron pang nauna sa'yo. Hindi siya base sa pagkakapila. Base siya sa need. Kung kailangan na ba, or hindi pa gaano, o malala na. So, syempre, unahin na yung malala, and then yung kailangan na, and then yung sakto lang, yung parang case niya. So, kapag nakuha naman yung result nun, maghihintay na naman tayo ng, hindi ko alam kung gaano katagal, para sa surgery na niya. Yun na yung pinaka mismong araw kung saan tatanggalin na yun. So, maybe, swerte ka na kung within 3 months, pwedeng 6 months, parang ganun siya. So, libre naman, kaya okay naman siya. At saka dito, most often, uuwi ka. Parang, hindi ka makakapag-stay sa hospital kasi maraming mas may kailangan ng facility na yun. So, minor surgery ka lang, bibigyan ka ng gamot, and then, papauwiin ka na. Ganun lang siya. Sa bahay ka na magpapagaling. Aalagaan ka na lang nung mga kasama mo sa bahay. Bahala na sila. Pero wala kang babayaran kahit 5. Yun yung maganda. Sin pasok ka ng ospital, labas ka ng ospital, wala kang babayaran kahit magkano. Malapit ako kasi mabagsak yung ano. So, hinintay na lang natin si Shakira, 11 minutes, mag-off na yun, 3 o'clock. Sinaanan na namin kasi wala naman kaming gagawin ni Martin. And then, hatid namin siya sa bahay. Baka pagdating sa bahay, nakauwi na din si Marvin or pauwi na si Bin. Sama-sama na kami pupunta sa hospital. Ayun. So, yung snow naman na yan is typical na pag October, nagkakaroon talaga ng snow na dito sa Alberta, which is na-shock din kaming lahat. Dahil nung unang dating namin dito sa Calgary ng 2018, October 3 yata yun nung unang nag-snow. As in snowstorm, yung unang-una namin experience. Mataas dyan ng snow. Kumaga parang isa't kalahating dangkal yung taas ng snow. Na nagulat kami lahat kasi sa Newfoundland, ang snow is December. Sa ilang taong ko sa Newfoundland, laging December 30 o 31 dumarating yung snow. Pag mag-aano na, kapag January. Bihira nga ako naka-experience ng White Christmas. Hindi nga yata eh. O once, naka-experience kami bago kami lumipat. 2017 yata yun. Yun yung first na Christmas na nag-white. Pero simula nang dumating ako, walang White Christmas. Late doon ang snow. Dumating man ang snow doon. Parang ganito, October, tas hindi na uulit yun. December na ulit yun. Unlike dito sa Calgary, maaga nag-snow. Ang kagandahan naman sa maagang snow, yun lang. Kaya hindi nyo mapapansin yung fall kasi maiksi ang fall ng Alberta. Parang isipin nyo, nag-start lang siya noong September, tas October nag-snow na. Mukha na siyang winter. Pero, mawawala naman yan. Mawawala siya, madali siya matutunaw, and then magwa-warm ulit yung weather, tas tutuloy-tuloy yung lamig, tas mag-snow. Pag ganon siya, on and off. Ang full blast na snow is actually parang mid ng December to mid ng March. Yun yung full blast. Nandun yung mga snowstorm, nandun talaga yung kakaiba yung weather condition, parang ganon. Sa Newfoundland naman, since late nag-i-snow, late din natatapos ang snow. Minsan, May na, meron ka pang makikita ng mga snow patches. Or, malala, meron pang pahabol yung yung snow. Nakalimutan ko yung tawag nila doon sa last hooray ng snow nila. Sally? Susie? Nakalimutan ko na, basta may tawag sila yun. So, dito naman sa Alberta, kung tatanungin nyo, mas malamig dito kaysa naman sa Newfoundland. Dito kasi, katulad nga, nagkakwentuhan kami, nagma-minus 40 dito, minus 50. Sa Newfoundland, ang pinakamalamig na experience ko is minus 29. Yun yung 2017 na dumating sila. Pero, ganyan lang, mataas lang ang snow, yun lang. Yung snow nun is sobrang taas talaga. Pagbukas mo ng pinto, snow ulit. Ay, sorry naman, naiinip na si Martin. Malapit na umuwi si ate. So, ano mas gusto mo? Snow ng Newfoundland o snow ng Calgary? I mean, weather. Newfoundland. Mas maano kasi, mas malamig dito, no? Mas maginaw dito, promise. Yung mga bata nagsasabi, lalo yan si Martin, nagbabas na yan. So, at saka, lumalabas kasi yung mga bata dito pag nasa school, dun sila nagbe-break sa labas, hindi ko alam. Pero parang yung, alam nyo yun, yung immune system nila lumakas against sa cold. Hindi lang sila papalabasan kapag, ilan ba? Minus 30 ba? Pag minus 30, pero pag between 0 to minus, let's say 25,
Ito namang cellphone na to. Minus 25, minus 29. Ayun. Labas kayo. Maglaro kayo. Parang hindi sila. Ano ba yan? Dapat yung maglalaro sila sa labas. Kaya hindi ka magtataka. Yung mga bata dito, pag nakarating na kayo ng Canada, minsan pag winter, hindi ko alam kung paano nilang nagagawa yun. It's either naka-cycling shorts or naka-leggings. Tapos naka-midrib sila. As in, data. Matalang ako, balot na balot ako. Parang 3 layer yung panloob ko. Iba pa yung coat ko sa labas. Naka-gloves pa ako. Sila wala lang. Ganun lang. Kasi nga, kaya nila, sanay sila sa lamig since bata kasi inaano sila. But kung i-compare talaga yung Calgary, ang Alberta at saka ang Newfoundland, mas malamig dito kasi dito sobrang ginaw, as in. Sa Newfoundland, malakas lang yung hangin. Ang problema lang, pag malamig at humangin, patay. Apakaginaw. Pero all in all, mas malamig talaga. Saka mas masarap doon kasi yung bahay namin, ito lang oh. Oo nga no, Martin. Kung sa Newfoundland ay yung bahay natin, ito yung Tim Hortons, di ba? It was just behind our house. Hindi kami nagsasasakyan. Tatawid ka lang. Tatalon. Kung meron kaming gate dun sa likod, pwede na kami dun dumahandaan eh. Pero wala lang gate dun sa fence eh. Yun. So, ilang oras na ba ako nagsasalita? So, mamaya, sama namin kayo. Hindi naman kasi makapag-video sa hospital. Syempre, bawal. Pero, yung mga glimpse lang. Kunwari, pagpasok lang, mga ganun, papakita ko sa inyo. Malapit na si ating lumabas. You know, ano tayo? Punta kami ng ano, ng senior care. Then, ano? Check in. Ang tawag din? Children. Children's Hospital. Children's Hospital. Hinaan natin to. Hindi na naman tayo maririnig. Oo, lakas. Dito na kami. Sakto ngayon, medyo okay na dito. Yung makulay na building, yan yung mga pangbata. Yan. Mga ilang punta naman ang events. Turn right onto West Campus Drive. Punta namin dito, April, May, June, July, August, September. 6 months. Para sa MRI. Yan. Ang akong COVID, pero hindi ko alam kung pwede na. Children's In 100 Hospital. meters, the destination is on your left. Baba na kayo? Hindi, doon ka liliko sa loob ang parking. Sa loob. No propane. Wala, hindi po pwede man. Kami na kayong tangkay ah. Ang galing na makulay. Oh, pa dun mo. Kabado yun. Katok. Ayun. Kasi yung mga nasa unahan, mga pang-disabled. So, iikot pa tayo sa kanilang side. Yung mga disabled. Dito yung entrance. Dito na tayo bumaba, Martin. CKS. Baba na kayo. Ano kayo babayan yan? Ito, parking. At saka na lang sige, baba na kayo. Yun o. Nandito tayo sa ano? Sa taas ng Children's Hospital. Yun yung pinakalabas niya. Ang lawak ng ano pala rito. Yung pinaka waiting area. Tsaka ano, kantin din yata. May pagkain kaya rito. May pagkain nila rito. Yun, ang ganda ng loob oh. Pagpasok mo, may mga ano rito. Ito, ang ganda ng ano nito oh. Eagle. Yan. Pero sila rito ano, Emily's Window. Parang ano, pambata. Tapos meron naman dito Rexall Pharmacy. Tapos meron din ditong ito parang bakery, coffee. Yan, makapag-coffee nga. Good Earth Coffee. Magkano kaya? Ganda oh. Ganda ng Good Earth office nila ah. Doon yung pinaka-entrance niya. Si Martin sa ano siya, sa diagnostic. Punta na natin. Ito, may mountain ano. At yung mga pagkain. Ayun, may mga pagkain din pala eh. Soft drinks. Siguro hindi rin naman ano. Dito si Martin oh. Diagnostic Imaging ICU. PICU. Mental health. Mental health yun ah. Delikado pag mental health ah. Mapangalawin ah. Ang ganda rin ng ano na Children's Hospital. Yan. Check natin kung nasa sila rito.
Pwede mag face mask, pwedeng hindi. Magana pala tayo. Magbabayad pa pala tayo ng ano natin nung sa parking lot. Akala ko kasi nagbayad na system, hindi pa pala. Kailangan natin magano bago tayo pumasok pala rito. Kailangan naka-register na yun. Ano na tayo, makapagbayad na tayo. Okay. Ang ganda ng ano nito, no? Nakaka-relax sa mga bata. Para hindi sila na-pressure. Para mali yata nilabasan ko. Ito ba yun? Mali. Iba yung ano. Sa kabila. Saan ba? Mali tayo. Mali. Saan ako sa punta? Ano ba yun? Maling tayo. Exit. Sa kabila yata. Ayun sa kabila. Okay. Oh. Tama pala tayo. Ang galing nito, no? Pag tinignan niyo siya maigi. Ayan, no? Iba't ibang mga pasyente, mga doktor. No? Dito pala ito. Mali. Ito magbayad ng parking fee. Dito, balik tayo. Tama pala yung ko. Malayo pala yung narating natin. Bayad tayo rito. Yan. Plate number, tsaka kung anong oras. Ito yung parking fee nila, oh. Yan yung rating sa mga parking fee nila. Mag-register muna tayo rito. So, tatanungin kanya kung ilang oras ka. Ano lang muna daw tayo, 1 hour lang. 1 hour. Ito natin yung 5. Nandun tayo sa 1 hour. Yun, oh. Okay. Lumabas na siya rito, tapos ito yung pinaka-ticket natin. Yan. Okay na tayo. Nung tayo nakapark. Yun, oh, sa gilid. yung pinaka-parking lot dito, masisikip din, hindi rin siya tawag dito, yung lawak nun sa labas niya. Masisikip yung parking lot dito, kaya kailangan yung linya mo maayos. Yun yung sa labas nila, oh. Ganda. First time ko na sumama sa kanila rito kasi lagi akong may pasok nun eh. Meron din pala rito, oh. Ito yung pinakaano niya pala, yan, entrance. Alberta Children's Hospital. Ayan. Oki Drive. Siya ganapi kami dumaan eh. Ayan, ito yung pinakaano dito. Patagal na yung schedule ni Martin na yun. Sa yung sa gilid ng tenga niya. Nawala na nga yung maga eh. Kaya lang kasi bumabalik-balik, kaya check upin. Pero ang tagal na, buwan din ang inintay. Ang tagal kaya rito. Ito ilang oras kaya rito. Yun yung hindi natin alam. Balik na tayo dun sa loob. Ay, si Martin. Yun o, mga katimo. Nasa akin lahat ng mga gamit nila. Kasi dun sa loob ng MRI, bawal yung mga damit na may mga bakal, yung gamit na may mga bakal, yung mga hikaw, basta mga bakal bawal dun sa Tapos ang isang parents lang yung allowed na kasama. Yun, si Sting yung pinasama ko kasi mas pag tinanong siya kasi naranasan niya na yun eh. Nang gano'n na siya, nag-MRI siya, nag-surgery na rin siya, kaya sabi ko siya na lang isumama para kung may tanong ay at least masasagot agad niya. Tsaka si Martin eh, mas komportable naman sa kanya kay mama niya. And waiting lang tayo rito sa waiting area ng pag yung sa MRI inintay natin. Nilagyan siya, parang may injection na para daw may parang hahalo dun sa niya, sa dugo niya, sa laman niya, para makita daw kung ano yung gusto. Dito rin siya sa tenga niya. Minsan kasi yun eh, minsan namamaga, lumalaki, minsan man masakit, para siyang pigsa, pero hindi naman siya pigsa. Tapos mawawala siya, tapos mga siguro 1 year o buwan bumabalik, masakit. Namanan niya kay Este, ganun yung kay Este. Yung kay Este na surgery na yun. Yung sa kanya, yun yung gustong alamin para
check nga daw MRI para malaman na kung ano yun, matanggal na. Parang meron siyang, parang may bag daw yan sa loob, sa bog dito. Na bigla siyang lumalaki, biglang liliit. Yung ganun. Yan. Waiting lang tayo. Yan. Bawal kasi mag ano, mga video ron kaya waiting lang tayo dito. Yan ah. Yan na si Martin sinerox copy. Xerox copy. Ano ba, ano rito? Walang pagkain? Doon lang tayo. Taxi mo, gugutom. Kaya nagutom mo, naiilo na ako. Dito na lang. Yan. Kay Martin. Itignan natin, kaya daw ano result nun? In 3 to 5 days, lalabas yung result. Oh. Tapos, tatawagin tayo ng doktor kasi parang surgery na siya. Surgery na raw yan? Oo, kasi kailangan lang makita kung may tatamang ugat sa utak. Ah. Pag wala, pwede nang tuloy-tuloy. Yun, mag-surgery pala siya. Dito rin yun? Oo, dito rin. Dito, Wow, doktor. okay. Pati dito na yung doktor niya na. Yan, abang-abang na lang tayo sa ano, sa resulta. Yung parking sa oras. O nga, let's go. Ganda ng bahay, tinan nyo yun. Nasa tuktok ng hill. Yun o. Parang siyang ano? Print, parang print. Oo, parang yung nasa... Photo print na ano pang Pasko. Pag bumili ka, i-display mo sa pader. Ganda. Mahal yan kapag yung mga bahay nasa taas. Mahal May kasi. lupa mo, lawak mo. Hindi mo kasali nila. Tatakbo yung may acid yun. Yung view, ang binabayaran nila dyan. Grabe. So kapag may aurora, hindi na sila lalabas, dyan na sila sa taas. Ang ganda. Kaya ano, so ilayo pa natin. Ano kataas. Ayun. Huh? Oh. Ganda. Taas. Tignan nyo gano'ng kaputi yung paligid samantalang nung isang araw Mabilis na. mainit pa. Sana ganun ulit, mabilis na matulog na. Siguro mga 2 o 3 araw. Huwag lang masusundan ng snow. Balik na naman sa dati yan. Ganda. Ano na yan? Winter na yan. Yun, gulo. Saka ang ganda ng mga puno sa paligid niya. Merong kulay green, may pine tree, may kulay orange. Ganda. Martin, nakita mo yung bahay sa taas? Ganda, no? Oh my God, kung ganyan ang view mo araw-araw, wow. Tapos ito naman is, ano to ba? Nose Hill ba to? Nolan? Nose Hill yata? Ganito nga sa hill. Oo, ano siya? Bundok yan. Ayun, natin niyo may naglalakad doon. Taka, isusum natin. Ayun. May naglalakad doon sa taas. Mahilig kasi, ayun. Mahilig silang mag-walking. So, dyan yung mga aso kasi, pwede yung ano, ipasya. Malaki yan. Hanggang doon yan sa kabilang ibayo. Ayun o, tinan nyo. Oh, hanggang doon. Isang malaking ano yan. Trail. Para sa kanila. Tapos, kasama nila yung mga pet nila. Kahit na maganda rin kalamig yung naglalakad. Pag summer, napakaraming tao dyan. Pero talagang marami din naman na pupunta. Ay, oh dear. Ayun, mga deer. Hi dear. Ayun, may baby. Oo. Makain sila. Ang puti ng paligid. Pero yung kalsada, ang pangit. Charan. Ayun mga ka-team, tapos na yung MRI niya. Eh, katulad nga na kwento namin kanina, 6 months kami naghintay. Tagal, no? Parang ako no, naalala mo sa New Finland. Sa New Finland, dinabot na ako ng 1 taon, 4 na season, hindi pa ako na-opera. Pero ayan, yung kay Martin, sinamahan ko siya sa loob. Kasi minor pa naman yan. Pero pag po si Kyrie, hindi na ako papasamahin. And kaya naman nagpasama din si Martin kasi hindi niya kasi alam na ano, na merong injection, merong needles. Eh yung injection kasi na yun, kung sa mga napa-MRI na, alam niyo na dye yun, diba? Para makita yung specific na lugar kung saan lang siya i-MRI. And sabi sa neck daw. Kasi dito yung, like, dito yata sa kabila. Tapos, dito chinek. Matagal din 20 minutes, Martin? Yun, roughly 20 minutes. And maingay. Dahil di ba umano yun? Tapos yun yung kulay puti na malaking-malaki. Alam nyo yung kapag pumasok kayo, parang ang dami. Capsule. Oo, para siyang ganung capsule na ang liwa-liwanag. Ang dami mong iisipin. Pero kasi pag bata, meron siyang movie.
Oo. Ako naman wala nun eh. Nakatingin lang akong ganun sa bilog. Kasi sabi ko, ba't ako wala? Pero yung mga bata kasi nalagyan ng movie. Kasi syempre baka matrauma. Dahil bukod sa maingay, isa kasi siyang bilog. Napapasok ka sa loob. Na parang ang dahil pumapasok sa isip mo kung ano yung magiging result. Yun eh kung matanda ka na marami kang sakit. Parang gano'n. Pero syempre si Martin, bata pa lang naman yan. Ano lang naman, chinek lang kung may matatamaan pag inom. So yun, libre yun. Wala kaming binayaran as in. Kita nyo, hindi pala kami nakapag-video. Bawal kasi, no? Nakalagay kasi bawal. So, anong tawag dyan? Punta kami doon. Sila nag-schedule. Tinawagan lang kami. And then, punta na kami for the MRI, diagnostic. Wala na binayaran. Paglabas mo, babay lang. Sabi lang sa inyo, drive safe. Kasi, worse nga yung weather kahapon. Yun lang. So, yun yung magagandang mga benefits ng Canada na although it takes time at saka talagang totoong matagal. Marami nang nag-vlog nun. Pero sobrang tagal talaga. Kaya lang, ang isipin mo, wala ka talagang kagastusin. Matagal lang. Matagal lang talaga. Pero katulad nga nung nakwento ko sa inyo kanina, kung urgent naman kasi, mapaprioritize ka. Hindi ka naman papatagalin nung mamamatay ka na. Hindi. Uunahin ka. Pero pag alam nila na, okay pa to, okay pa to. Ikaw yung mga susunod. Which is good din naman. So ako nung inoperahan ako noon, 1 year, inoperahan ako sa tenga. Nakalala mo, hindi tenga lang dito. Walang binayaran. Sa Pilipinas, bayad ako noon. 100,000 binayaran natin. 100,000. 130,000. Basta may pera ka, isang araw lang lahat dyan. 130,000 yung opera ko nun sa Pinas. Oo. Kasi lalamunan at saka tenga. Buti na lang, empleyado ako ng Jollibee that time. And 150 yata yung max. So, wala kaming ginastos ni Marvin nun sa Pilipinas. Kahit si Martin lagi na ospital. Hindi din naman kami gumagastos sa Pinas kasi nagkataon, nasa Jollibee kami nagtatrabaho. Ako nagtatrabaho. And marami siyang benefits. Isang pinakamagandang benefits nila is medical. Pero, nung pupunta na akong Canada na inoperahan ako na wala na akong medical, yun, nagbayad kami 100,000. So, dito, yun, libre kayo. Lahat, no? Wala kang... Tagal lang talaga. Ganun. Tapos wala kaming family doctor. Swerte yung iba na pagdating dito nakahanap na ng family doctor. Wala talaga kami mahanap. Ilang beses ko na yan sinubukan. Kahit sa mga kaibigan ko na clinic, uy, lista mo naman kami. Wala sila availability. So, maganda sana kami family doctor kayo kasi lahat ng records nyo nandun na. Hindi na kayo mahirapan. Palipat-lipat. Kaya lang, wala nga, unfortunately. Yun. So ngayon, pauwi na kami. Ito lang yung malapit na Children's Hospital. Yun, puti. Ayun yung isang Costco, malapit lang sa amin. Okay. Nagre-request ako ng transfer dyan. Matagal pa naman daw ang ang approval. Depende din kung tatanggapin ka ng kabilang store. Good. Oo. Si daw 1 year yung inabot. Yung request niya. Tapos malapit-lapit. Puti parang Pasko na eh. Yun na, yun yung Kincora. Mas madali nga dito kasi umikot ka dun sa Stony. Ayun na, sabi namin. Ayun yung truck ko. Tignan nyo. Yan ba yung di ba kukuha? Ang dumi-dumi lahat ng sasakyan eh. Siya lang yung malinis. Oo, diba? Ang galing yun. GMC, Shera. Maganda yan, Shera. Pinoy eh, diba? Oo, Pilipinas. Karamihan sa Pinoy, ganyan ang kinukuha nila truck. Kaya kami kuha kami nun, kaya lang, di lang kasi sa garage. Ang laki kasi, no? Karamihan na nandun sa Pinoy, yan talagang gusto nila. Pero alam nyo, kung tutusin, malaki naman yung loob, diba? Pero wala ka namang mailalagay. Katulad yan, pag nag-grocery kami sa Costco, ang sikip. Tapos kung kunwari, kasama mo yung mga bata, kasama mo yung aso, wala kang pwesto, doon mo ilalagay yung bagay sa likod. Ang laki-laki ng likod, dumudulas lahat. Hindi yung din, ikamay na ginawa natin. Oo, kumuha kami ng queen size, hindi kasha. Crew cab na yun yung atin, di ba? Oo. Crew cab, mahaba rin. So, maganda lang kasi siya pag ganyang winter dahil mataas. Kumbaga, hindi ka... Yung sa gumiwang din ako dyan. Eh, hindi naman yata tayo naka-winter tires din nun eh. All season. All season lagi ang gulong mo eh. Bagong-bago, di ba? Siya ganapi eh. Yan yung una namin tinignan eh, Shera. Pero walang available nung time na yon. Ang parating na stock yung Silverado. So, yun ay nakuha namin. Yan. Ito ni Kincora. Duplex to. Kincora Gate. Dito tayo. Dire-diretso lang, tapos pagliko mo. Correct. Ang ganda natin yung pine tree. Parang yung mga nabibiling Christmas
Christmas tree. Ay no, ang ganda nung town. Ay nung ano. Condo. Para ka nasa ano. Camp John Hay. Charet! Well, for sure. Missing someone.